Inihayag ni Dating Executive Secretary Salvador Medialdea na wala sa detention cell ng International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa kanya ng ilang OFW na nasa labas ng The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison, sinabi niyang nirequest nilang bisitahin si Duterte sa naturang kulungan dahil hindi sinabi sa kanila kung saan dinalang ospital ang dating Pangulo kagabi. Hiniling nila sa ICC na direktang dalhin ang dating Pangulo sa ospital dahil sa masamang kondisyon nito dahil sa halos 24 oras na flight at kagagaling lamang daw kasi nito sa Hong Kong ay agad ibinyahe patungong Netherlands. Ibinunyag din ni Medialdea na hindi raw pinapayagan si Duterte na bisitahin sa kwarto at makita ng doktor sa ospital. Sinabihan daw siyang wala sa loob ng Scheveningen Prison ang dating Pangulo. We are at the lost at this time, and lokohan na to. I think this is part of their grand plan to kidnap the president, to extract the president from the Philippines and brought to a jet without knowing destination. Wika ni Medialdea. They are telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility, dagdag niya. Maging siya raw ay pinuwersang sumakay sa eroplano nang walang anumang valid visa mula sa Netherlands. Sa ngayon ay hindi raw nila alam kung nasaan ang dating Pangulo at wala rin daw gamot na dala ito. Isinakay siya sa ambulance. Ibinigay lang namin yung mga record niya. Wika niya. Nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. So what is your reaction, comment on that pag-arrest? As a friend. As a friend, no? Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto, etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat na nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan. Yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na Pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. May plano kang bisitahin si President? Tignan natin kasi mukhang wala namang pinapapasok. Ang akin lang emotionally. Talagang awang-awa ako sobra. Anong initial reaction? Did you cry? Sorry. Nangaiyak ka ba? Pero nagulat ako. Nandun ako papunta ako sa Palumpo na nabalitaan ko na hininto. Oo. Awang-awa nga ako. Paano hindi po nalaman mo? Kasi matanda na, di ba? Parang sa tatay ko, nung nangyari ka, hindi nakakaawa. May nag-inform sa'yo or to text? Text. Mga news. Kayo, mga media. Ano panawagan naman sa Malacanang? Wala pa siguro. Ma'am, ano na yung masasabi mo na walang actual na warrant of arrest na isunod? Di pa ako makapag-comment, di pa ako nauwi sa Manila para malaman ng facts. Ang akin lang talagang di ako makapaniwala at awang-awa talaga ako at parang nagre-replay sa utak ko yun nangyari sa ibang Pangulo. Pero sabi, war against crime daw yun, ma'am. Created. Ko alam. Yun lang nabasa natin. Gusto ko makita. Yung warrant of arrest. Meron pinadala sa akin pero hindi ko alam kung authentic o hindi. Pinang-warrant? Siring, I don't know. I'm not sure if it's real. Alam mo mga fake news ngayon. So ayoko mag-comment until such time as I'm able to be updated on the actual situation. In the meantime, maawa talaga ako. Pag nawala ako sa political scene,
either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. Pinag-uusapan din mo ngayon, syempre, yung impeachment po ni VP. Is it true that are you really going to join his defense panel, Mr. President? In her, rather, defense counsel po. In her defense team. Yes. Still join, sir? Pero Yes. you want the defense, the lead counsel anymore, sir? Well, I will deal with the multiple problems as they come along. And there will be a lot of them. But the basic issues remain the same. Alright. Sir, nakapag-usap na po kayo ni VP? She was beside me a few minutes ago, after dinner. Alright, it's good to hear you have dinner together. Sir, ano pong pinayo niyo sa kanya, sir? If there's any po. Na pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. At continue. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Of late. Because I think I'm pretty with this kind of problem pa ulit-ulit. Sabi ko, sige, sundin mo na. And for all the unanswered issues, ikaw na ang magpatuloy ng sumagot. At kung presidente ka man, sundin mo lang yung style ko. At okay ka. Huwag kang matakot, sabi ko, makulong ka. So did you say sundin ang style mo? Oo. Anong particularly, sir, ang style ni PRRD ang gusto niyo makuha po ni VP Sara para maging okay talaga? You cannot change the Philippines overnight into a trouble-free country. But you can minimize the misery of the people in the hands of the oppressors and the criminals and all. Pwede mo na rin patayin lahat para isang hearing na naman. Sir, kaya yung mga ganyang salita mo, sir, kaya ano eh. Anyway, sir, tama yan. sir, napag-usapan niyo ba ni VP about sa kanyang impeachment, sir? Hindi naman naniniwala yung babae niya ng payo. At saka, hindi naman interesado yun kung ma-impeach talaga siya o well, impeachment proceeding, the trial itself, you should not worry a bit. I don't know, but makita mo naman yung sa karakter ng babae na yan. It's totally indifferent yung mga problema na yan. I mean, she can always respond. As always, she has been responding to me. Well, I can always transfer to a new life, a new beginning. Ganon yun siya. So, pagka ganon ang kausap po ang tao, di mo mabigyan ng payo. What for? Hindi naman nakikinig. Okay. Sir, what made you change your heart? Kasi alam namin nung una, lagi niyo pong dinidiscourage si Ma'am Inday na wag talagang tatakbo kasi you've been there. Alam niyo, ayaw niyo siyang mahirapan. What made you change your heart and mind and now you're convincing your daughter to run na po for president? Why the change of heart po? Para yung
Well, she truly loves her country. Dapat niyang gawin. At this time, at this point in time, when paalis na ako at patanda na. At maybe soon, sooner than expected, I will make my exit as a politician. And then how did she respond, or what was her reply po to you, sir? I think si Inday has become a political animal. Kasi lolo niya kasi for the longest time, governor of Davao Province yung isa pa. Parang pumasok na sa subconscious level niya yung politika. Tapos ako, tagal ko siya. Okay. Sir, may I just go back po doon sa ICC, ano? Nung pumutok po pala ito kahapon, sinabi po ng Malacanang na nagre-ready po sila for any eventualities. Meron nga po bang dapat paghandaan ang gobyerno sila kung sakali man po that, you will really be arrested? Should the government be ready for any eventualities? Not exactly in the sense that they have to make a big celebration or preparation about it. It's just a simple matter of tendering the warrant. Ako naman, dumaan ako ng prosecutor, dumaan ako ng lahat-lahat na hanggang presidente. All I have to do is just to abide by the rules. Libro naman lahat yan. So if there is an arrest order and you are served the warrant of arrest, edi tanggapin mo and then go to the court and explain what is this all about. And kung sabihin mo na ganun-ganun may kasalanan, let us go to trial. Huwag na natin patagalin to. We go to trial and let's find out if what you're asserting is true. All right. Okay. Sir, going back to Ma'am Inday, meron pong mga nananawagan na pabilisin or madali na yung kanyang impeachment. What's your take on this po, Mr. President? Yung mga dapat daw kahit naka-recess, simulan na raw po ang hearing. I go by the rules of destiny. It could be hastened, it could be slowed down. It is not within her control. So, itong mga bagay na ito. It's somebody else's card. So, also, all she has to do is to maybe study yung mga probable kaso na may isampa sa kanya and make the preparation. Alright. Ang haba naman itong impeachment kasakali kung natuloy. So, sa tingin niyo ba talagang tutuluyan siya? Speaking of sakaling matuloy, sa tingin niyo po ba tutuluyan talaga si Ma'am Inday? Pwede. Politika kasi itong Pilipinas eh. Hindi na uso yan noon yung ganun because let me put it this way. It was never a fun. It was never a practice. Even by the years na nandyan ako, pati yung tatay ko sa politics. Mga bagong theories that would come up suddenly and discussed publicly. And since it is part really of the laws, in the books. So if it is used, then so be it. We will respond to, since it is a legal thing, then we will respond legally to what's in there. Okay. Sir, matanong ko lang po kayo, ano po ang masasabi ninyo doon sa sinasabi ng mga supporters po ninyo na pag pinilit po nila kayong arestuhin, magkakagulo? Ang payo ko sa mga kababayan ko is intindihin nila ang ating gobyerno and that this is a government of laws and not of men. At kung may mga tao na gawin yung batas,
use them in, I don't know how would I call it, pero kung gawain nila sa akin yan, the remedies are also nasa libro, so I can always respond legally. I would not be anticipating any action in the near future, but it may come. I am not totally taking it out from the political picture. Pero kung dadating, abogado man ako, tignan natin, let us see what comes up. If may nakita silang butas sa akin, then they can prove it, then I go to prison. I suppose that you will visit me once in a while just to interview me. Pero sir, can you prevent people from doing it? I mean, kung I hate to call this, pero yung bang nag-uumalag yung suporta sa inyo? I mean, would you really tell them na? You know, I'm a lawyer, so I will exhaust all legal remedies before maybe raise my hands in total surrender to the laws of the land, or I don't know how I might hide in the mountains of Batanes or in Luzon. Marami naman pagtaguan dyan eh. Kasi sa Davao wala ng kahoy. Makikita ka na. Sir, speaking ng pagtago, may mga nagsasabing kayo daw po kayo nagpunta ng Hong Kong kasi precisely because wanted to, to evade the warrant of arrest. Gusto niyo raw po itong takasan. Sus Mario, sir. Mas lalo akong mahuli dito kung may... this is a foreign country. I am here as a visitor. We do not enjoy any privileges here. You cannot even use your little or what is left of your powers that you used to have. So wala akong ano dito. Bakit ako magtago daw? Nag-enjoy ako dito kasi dinala ko ang apo ko for the first time, si Mira, sa Disneyland. And she has been practically not even asking, begging her mother na dalhin siya doon kasi nakikita kasi sa TV. At finally, we decided, sige, so nandito kami. So happens that the Vice President is also here, so kind of family outing. Yun lang po. How was it, sir? Mabuti lang si Inday. At saka kung magtago ako, hindi ako magtago sa ibang lugar. Diyan ako sa Pilipinas. Diyan mo hindi mo ako makita.